Magandang araw sa inyong lahat. Ipapakita ko ngayon sa inyo yung trial RIR ko. At nasa peak production na sila ngayon. Kukwento ko lang kung paano ko inalagaan tong mga to. So ito na yung mga RIR na inalagaan ko mula noong September 13 na binili ko. 1 week nila noon. Tapos nabili ko sila ng 200 pesos per head nung time na yon. So dahil bihira lang ang kesa naman lalayo pa ako para bumili ng kiti, no? Maghahanap pa ako. Kahit na 200 pesos per head na lang ay binili ko na. At okay naman kasi nung 16 weeks na nila kinumpute ko pati na yung pinambili ko lang 400 plus, almost 500 lang yung nagastos ko bawat isa. So konti na lang naman na ang nagastos ko para bago sila makapangitlog. At ngayon, nasa peak production na sila. At nag-umpisa silang mangitlog nung 20 weeks na nila. Kasi nag-research ako hinahanap ko talaga kung ilang weeks mangitlog yung RIR. Kasi dun sa mga white, ang bracket dun ay 16 to 18 to 20 weeks, yun. Pero syempre kagaya rin pala din, no, ng ibang mga breed itong mga RIR. Kasi ang native chicken 5 months, so 20 weeks yon. So sila 20 weeks din nung nangitlog. Nung first na may mag-lay, 20 weeks nila noon eksakto. Tapos ngayon nasa 25 weeks na sila and 3 days, naka-peak production na sila, 6 na yung nangingitlog. At yun nga pala ito 8 na sila ngayon kasi nga nagdagdag ako ng ready to lay na kapatid din nila kasi ang binilhan ko ng stock ko noon ay dito lang malapit sa amin. Oo, kaya lang gagawin ko sana ng 10, kaya lang ayaw na niya. Oo, may bibili din daw na iba. So backyard lang din kasi yon. Pero ang maganda diyan kasi at least totoo, legit yung natuwa ako kasi nga healthy sila. Maganda doon na ako ang nag-alaga ng mulakiti, no? Kasi nasubaybayan ko yung pagkain nila, nasubaybayan ko yung health nila. At pinili kong confined ang mga ito kasi nga para iwas sakit at saka para iwas yung mawawala sila pag naka-free range sila. Kasi siyempre, hindi mo alam ang mga yan, lumilipad din kahit papaano. 'Di ba? Kung medyo lang yung yung bakod mo, di makakalipad pa rin mga yan. Dahil natuwa ako at na-realize ko na okay pala, maganda pala ang RIR talaga, bumili ako ng half tray ng RIR eggs. Kaya ito ngayon may nililimliman siya na puro RIR itlog. Dahil yung itlog nito, inilipat ko dyan sa kasama niyang naglilimlim. Maganda sana kung mapalimliman ko lahat ang mga iniitlog niyang mga RIR na yan, kaso hindi ayaw pa nung yung may binibilhan ulit ako ng ready to lay na native chicken para may magawa akong natural incubator nila. Mas maganda kasi pag buhay, no? Mas maganda. So tipid kuryente na, sure pa na malilimliman talaga. Yun, wala na akong isipin na temperature at saka kung ano-ano pa. Ito ngayon yung naglilimlim ng 12 na lang ito kasi hindi ko pala napansin yung 15 yun Pero hindi ko napansin may pala yun, may hairline crack. Yun, hindi mo mahahalata yun kung hindi mo talagang ikot-ikutin yung itlog para makita mo yung hairline crack na yun. So hindi ko na isinama yun. So 12 ang nililimliman yan. Sana mapisa lahat yan. At itong mga to ang feed consumption na nila araw-araw ay naka 111 grams sila. Sana 110 grams lang, kaso yung timbangan ko nga hindi ko parang buo-buo lang dahil alam nyo naman pag yung maliliit na timbangan, di ba, wala namang mga saktong mga grams yun. So pagka dinivide ko na sa 8, nagiging 111 grams per head na per day sila. So yung cost of production na nila ngayon, no, per egg, pagka-6 ang nakokolekta ko, 5 pesos and 3 centavos lang ang cost of production per egg pagka 6 ang nakokolekt ko. Ibig sabihin, mas mababa ang na-consume nilang feeds para sila ay makapag-produce ng isang itlog. So pagka naman 5 ang nakokolekta ko kasi merong nadidelay, di ba? Merong late na nangingitlog. Minsan madaling araw siguro yung nilalabas pagka pumunta na ako dito ng 6:30 para magpakain sa kanila.
meron na akong makikita dyan na itlog, malamig na, hindi na yung mainit. So, ibig sabihin, madaling araw yun na ilabas. Or late na ng afternoon siguro, yung hindi na ako umulit na pumunta dito. Kasi, binabalikan ko pa ito ng mga 4 to 5 p.m. ganyan. Wala nang lumalabas. So, ganun lang. Kaya, pagka 5 ang nakokolekt ko, big sabihin, mas maraming na-consume na feeds bago sila nag-produce ng isang itlog. Kaya, ang cost of production per egg pag sa 5 na nakokolekt ko ay 6 pesos and 4 centavos. Pero, syempre, mura pa rin yun, di ba? Mura pa rin yun. So, kung mag-uulam ako, di ba? Pag mag-uulam kami ng itlog, ano lang, yun lang ang ano niya. Parang yun lang yung presyo ng inulam naming itlog. Ako na lang nag-produce, ako nagpagod, ganon. So, syempre, hindi naman namin mauulam lahat, di ba? Araw-araw na nagpo-produce. Kaya, inaalok ko din sa mga pinsan namin, kapitbahay, ganyan. Para, at least may pambili ulit ako ng feeds nila, ganon. So, ibig sabihin, pag maliit lang ang grupo ng manok mo, makakaano ka na, may markup ka naman, syempre, di ba, per egg. Yun nga lang, hindi kanya mabubuhay. O, kung wala kang ibang pagkakakitaan. So, backyard lang kasi ito, no? Tapos, kaya ko gustong magdagdag ng population nila. Kasi nga, nakita ko, maganda. O, nakita ko, productive sila. Tapos, healthy sila. Pero, ano sila, yung alert sila maghapon, ganyan. Tapos, friendly sila. Alam nyo, pag naglilinis ako ng ipot, yung dito sa loob ng bahay nila, wala silang, parang ngayon, ang tagal ko na dito ha, nagdadakdak ako dito. Pero, wala lang silang pakialam, hindi sila sensitive, hindi sila aggressive, friendly sila. Ganon. Kaya, sana madagdagan ko pa ang population ng RIR ko, kaya, pagka nakapisayan, hindi may alagaan ulit ako. Tapos, pag nakuha ko yung native chicken na in-order ko, na gagawin kong inahin, ready to lay yun, ayaw kasi pakawalan nung may-ari yung na hanggang 15 ko raw kukunin yon sa, March 15 pa. Di sige, sabi ko, kaya, makakadagdag ako ng population nila, pag, may inahin na native chicken. Kasi, syempre, yun na yung magiging natural incubator ko. Sana nag-enjoy kayo sa panonood sa video to at sana na-encourage ko kayong mag-alaga ng RIR. Alam nyo, maganda ito sa province, ganyan. Maganda talaga. At yung mga bagong viewer, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell, no? Para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa mga sharer. Patuloy ninyong i-share, ikalat ang video at channel ko para may mga mababahaginan pa ng konting kaalaman mula dito. At malay nyo, no, yung mga tanong nila, masasagot ng channel na to. Baka nandun sa mga content ko yung mga sagot ng tanong nila. Sana pagpalain tayong lahat.